And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, parang bumabahag na ang buntot nitong mga Duterte mga kapatid. Nako po. Sinimulan nilang guluhin itong Marcos administration, tapos ngayon mga kababayan, titiklop lang din pala sila pagdating sa dulo. Kasi nga mga kapatid, itong si Mayor Baste Duterte nagpahayag ng kanyang saloobin mga kababayan, at sinabi niya dito mga kapatid na kung pwede tapusin na daw yung hidwaan ng kanyang pamilya at nitong mga Marcos. Pero bago pala lahat mga kababayan, gusto ko lang i-shout out si Sir Mark Ramos, kasi sa community tab niya po ito sa kanyang YouTube channel, doon ko po ito nakita itong post na ito. Shout out sa iyo Sir Mark Ramos, and i-subscribe niyo rin yan guys, Isa po yung pro Marcos vlogger. Napakagaling po niya na vlogger mga kababayan. And yun na nga mga kapatid, itong mga Duterte mga kababayan, parang tumitiklop na yata sa kanilang adhikain at sa kanilang mga gawain na pagdi-destabilize sa Marcos government, dahil nga itong si Duterte mga kababayan, si Baste Duterte ay nanawagan na na kung pwede tapusin na ang hidwaan ng kanilang pamilya dito sa mga Marcos. Ito lang mga kapatid base dito sa aking analyzation mga kababayan, at base na rin sa aking obserbasyon, hindi naman ang mga Marcos ang nagsimula ng hidwaan na ito. In fact mga kapatid, napakabuti po ng mga Marcos sa kanilang pamilya, dahil kahit klarong-klaro na maraming kabulastugan itong si former President Duterte noong kapanahunan niya, particular doon sa kanyang naging war on drugs mga kababayan, hindi pa rin pumapayag itong si President BBM na papasukin ang ICC dito sa ating bansa. Diyan pa lang mga kapatid, dapat na-appreciate na nila yung bagay na yan. 'Di ba? Pero hindi ganoon ang ginawa nila mga kababayan, Ang ginawa nila is ginugulo nila ang Marcos administration ngayon, Patuloy sila sa kanilang mga ginagawang destabilization rally, against dito sa Marcos government. Nang hihikayat sila, nang bibrainwash sila ng mga Pilipino para kamuhian itong liderato ni President BBM. 'Di ba? Pinagbibintangan nila ang pangulo ng kung ano-ano, pati yung si First Lady, 'di ba? Ginagawa nila ng kwento na di umano may mga scandal video daw, 'di ba? Sila yung nanggugulo sa Marcos government, Sila yung nagsimula ng hidwaan. Itong mga Marcos, wala namang sinabi to laban sa kanila. Ni sagutin nga yung kanilang mga patutsada mga kapatid, Di nga ginagawa ng mga Marcos 'Di ba? Sila itong kaladkad ng kaladkad sa pangalan ng presidente sa kahihiyan, Tapos ngayon sasabihin nila na gusto na nilang tigilan, gusto na daw niyang matigil itong hidwaan ng kanilang pamilya versus dito sa mga Marcos. Wala namang ginagawa sa inyo ang mga Marcos, Kayo lang naman itong bida-bida dyan na gusto nyo kayo lagi yung bida, at ayaw nyong tanggapin na may mas magaling pa sa inyong tatay na naupong presidente. 'Di ba? Ito, noong kapanahunan ba ni Digong, meron ba silang Marcos na nakita or narinig, na nagsasagawa ng destabilization diyan, nagsasagawa ng destabilization rally against dito sa gobyernong Duterte? 'Di ba walang ganun? Wala silang narinig na may isang Marcos na nagsasalita, na pinaparinggan ang Pangulong Duterte noon. Walang ganun mga kapatid. 'Di ba? Pero noong naupo si Marcos, may mga Duterte, kasi marami sila Sila talaga magkakapatid May mga Duterte na nagrarally diyan, nanggugulo, naninira sa pangalan ng presidente, At nagbibintang pa ng kung ano-anong wala namang sapat na basihan. Tapos ngayon mananawagan kayo na tigilan na. Bakit? Nararamdaman nyo na ba na kahit anong gawin nyo, wala talaga kayong panalo
no, sa Marcos government. Ganon lang 'yun eh. 'Di ba? Kaya siguro nagbibitaw na to ngayon mga kapatid ng mga ganitong statement dahil na-realize nila na sobrang haba na ng kanilang nilakbay mga kababayan at parang walang patutunguhan yung kanilang mga sinasagawang destabilization rally dyan, no? Destabilization propaganda dyan against dito sa mga Marcos. Kung kaya't nagbibitaw na to ngayon ng ganitong mga statement. Sabi dito, Davao City Mayor Sebastian Duterte has called for an end to the feud of their family with the Marcoses. Hindi naman kayo inaaway ng mga Marcos. Kayo ang nangaaway sa mga Marcos. 'Di ba? Pasalamat nga kayo, no? Kasi hindi talaga pumapayag ang presidente na papasukin ng ICC dito dahil kung sakaling mapaghiganti lang ang presidente natin ngayon, baka naghimas-rihas na yang si papa mo, pati si Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Real talk lang mga kapatid, no? Kung mapaghiganti lang ang ating mahal na pangulo ngayon mga kaibigan, baka nandoon na sa ICC yan si Digong at si Vice President Sara Duterte. Kanya nga lang, no? Sa kabila ng paninira nyo sa ating presidente, nandyan pa rin yung pagiging professional ng ating presidente at yan yung tinatawag na respeto. 'Di ba? Yan yung tinatawag mga kapatid na respeto. Pinapakita ng ating mahal na pangulo, no, na hindi dapat pinapatulan yung mga walang kwentang bagay tulad ng ginagawa nitong mga Duterte mga kapatid. 'Di ba? At meron pa akong isang nakikita dito mga kababayan, no? Na minsan na rin nilang ginawa sa mga Marcos. 'Di ba? Itong ganitong statement ni Basti Duterte mga kapatid, no? Meron din akong isang interpretasyon dito. Parang gusto na naman nilang gamitin ang mahal na pangulo sa kanilang mga hidden agenda diyan. 'Di ba? Malay natin. Ginawa na nila 'yan last 2022 mga kapatid. No? Sorry. Kakain ko lang kasi mga kapatid. Ginawa na nila yan last 2022. Hindi nyo ba napansin? Kasi nga noong 2022 election mga kababayan, no? Ginamit din nila ang mahal na pangulo, no? Para ma-safe keep nila si former President Duterte sa kamay ng ICC. Oh, noong una ang yayabang nila, kesyo papatakbuhin di umano nila si Sara Duterte mga kapatid, no? Bilang tawag dito, sasalo sa posisyon ni former President Duterte. Pero noong na-realize nila mga kababayan na parang dihado si Vice President Sara Duterte sa kanyang magiging katapat sa pagtakbo bilang presidente na sila President Marcos at si former Vice President Leni Robredo, nagbago yung kanilang plano. At doon na pumasok mga kapatid na ginamit nila itong si President Marcos. 'Di ba? Nakita kasi nila na dihado si Sara Duterte kaya ang ginawa nila, ni-line up nila si VP Sara sa ilalim ng line up ni President Marcos bilang Vice President. Oh, maluwag silang tinanggap kasi akala ng mga Marcos mabait ang mga Duterte. Pinalibing nila yung yung tatay nila eh. No? So, siguro bilang respeto, hindi natin alam baka ayaw din ng Marcos ng Marcos camp nung time na yon, pero dahil pinakitaan sila ng magandang loob nitong ni former President Duterte, tinanggap nila, no? Pero sigurado ako mga kapatid, no, na alam na ng mga Duterte, alam na ng mga Marcos kung bakit ginawa yun ng mga Duterte, no? Gusto kasi nilang mangyari mga kapatid na maging landslide talaga ang maging resulta ng botohan. Kasi gusto, ang pinaka plano talaga doon nitong mga Duterte, dapat matalo talaga itong si Leni, no? Kung kaya't nagdesisyon na lang sila na isa ilalim, no, sa lineup ni PBBM itong si Sara Duterte dahil nakita nila, no, na pag pinatakbo natin si Sara, siguro sabi nung mga ito minsan ko na tong na-vlog din mga kapatid, no, sa live ko. Ulitin ko lang ngayon. Siguro kasi mga kapatid,
no? Na-realize siguro ng mga kanilang mga political analyst, no, nitong mga Duterte na, Mr. President, baka pag pinilit natin tumakbo si VP Sara at matalo, no, baka dihado ka. Dahil alam naman nating mahiwaga ang eleksyon, no? Baka pag nagkaroon ng dayaan sa eleksyon at nanalo itong si Leni Robredo, baka maghimas rehas kayo sa ICC. Kaya siguro dapat magdahan-dahan na lang tayo, Mr. President, no? Yung isang tabi na lang muna natin yung intensyon nyo, no, na manatili yung pamilya nyo sa kapangyarihan. Hayaan na lang muna natin siguro. Dapat siguro mag-giveaway na lang tayo dito ngayon sa mga Marcos. Kasi kung sakaling manalo itong mga Marcos, no, pwede naman natin i-destabilize yung kanilang gobyerno. Oh. Ang sisiguraduhin muna natin ngayon, Mr. President, is ang inyong kaligtasan. Dahil kung sakali mang mabulilyaso yan, no, kasi nakita na nila yun na walang laban si Sara Duterte kay Leni Robredo at kay President BBM nung time na yun. Nakita nila ang magra-rival talaga nung time na yun, mga kapatid, si VP Leni at si President Marcos. Although alam naman natin na liyamado si BBM kung boto lang naman ang pagbabasihan natin. Kaya nga lang, gaya ng sabi ko, mahiwaga ang eleksyon, mga kapatid, no? Kung noong 2016 nga nakalusot nga 'di ba? Nagkaroon nga ng dayaan 'di ba? So ngayon, nag-take advantage itong mga Duterte last 2022 election. 'Di ba? Sabi ng political analyst na, sige, no? Para sigurado tayo, no, na landslide itong si Marcos, idagdag natin si Sara para yung mga supporters ni Inday Sara susuportahan din si Marcos. Oh. Kaya ang ganda ng mga ngiti nila nung nakaraang eleksyon, mga kababayan. Oh. Nung nanalo na si BBM, anong nangyari? After ng Plan A, kasi tapos na ang Plan A Oh. Ligtas na sila dahil wala na. Na-eliminate si Leni si Vice President Leni Robredo Oh. Nag-proceed sila sa Plan B. At ano yung Plan B? Destabilization plot against the Marcos government. Kasi yun talaga ang pinaka-wise na idea na pwede nilang gawin, mga kapatid. No? Unang taon, okay pa. No? Nagsimula lang yun noong magkaroon na ng konting parang friction dyan sa loob ng Kongreso. Dahil nga doon kay Martin Romualdez at nitong kay former President Gloria Macapagal Arroyo. Doon nagsimula yan, mga kaibigan. Hanggang napunta doon, mga kapatid, sa usapin ng budget ni Vice President Sara Duterte na magic lang sa loob ng ilang araw lang, mga kaibigan. No? Hanggang sa lumaki yung issue. 'Di ba? Doon yan nag-start hanggang sa umabot na sila dito ngayon sa kanilang mga destabilization rally na tinatawag nilang maisog. Nung una, prayer rally, no? Tapos may kasama palang murahan. Hanggang sa naging klaro na ang lahat, no? Na itong rally nila destabilization rally ito against the Marcos administration. 'Di ba? Binalipas lang isang taon. After 1 year, wala na. Simula na sila. Kasi yun talaga ang plano Hindi nila makuha yung pwesto noong nakaraang eleksyon dahil dihado nga sila. Nagpaubaya muna sila. Kasi meron silang mas mahalagang bagay na dapat i-priority. At yon yung kaligtasan ni Duterte. Na kung sakali man makalusot itong si Leni, talagang maghihimas reha sila doon sa ICC, mga kapatid. Ngayon, okay na Kaya tuloy-tuloy na sila ngayon sa kanilang Plan B. Tapos ngayon, itong si Basti Duterte, no? Siguro na-anticipate na nila. No? Siguro chine-check nila yung kanilang mga activities, no? May maganda bang resulta itong mga pinagagawa natin? Kamusta yung pulso ng bayan? No? Marami na ba tayong nakuha, na-recruit? Marami na ba tayong na-brainwash? Siguro sa reporting nila, no? Nung nag-audit na sila,
Mr. President, malaki yung expenses natin pero walang kuan. Wala tayong nakukuhang simpatya mula sa taong bayan. Oh. Oh, ngayon gumagawa na sila ng exit nila, mga kapatid. Oh. May mga ganito na ngayong litanya itong si Basti Duterte na gusto na di umano nila matigil ang hidwaan ng kanilang pamilya versus dito sa mga Marcos. Na kung totoosin, sila lang naman ang nanggugulo sa administrasyon ni Marcos. Ang mga Marcos, wala naman. 'Di ba? Kung ano-ano ng mga patutsada pinaggagawa nila, kung ano-anong mga pagbibintang yung kanilang pinaggagawa. Oh. And ito mga kababayan, dalawa ang nakikita kong rason dito. It's either nagko-concede na itong mga Duterte sa mga Marcos or may niluluto na naman itong panibagong plano, no? At kasali sa plano na 'yan, ang gagamitin na naman nila itong si President BBM. 'Di ba? Malay natin. Ganun 'yan eh. Nakita na natin mga kapatid kung gaano sila ka-traidor. Oh. Ganun lang 'yun. Siguro na-anticipate na rin nila na dapat gumawa na tayo ng panibagong estratehiya kasi gumagastos tayo ng gumagastos, lumiliit yung audience natin. No? Biruin mo noong una, malalaking rally pa, no? Ngayon, sa tabi-tabi na lang sila mga kapatid. 'Di ba? Tapos yung rally nila sa US noong nakaraan, hindi naman dinumog. 'Di ba? Mas marami pa nga yung mga audience noong panahon na itong si Digong pumupunta sa US eh. 'Di ba? Mas marami pa yung pumupuntang mga Pilipino noon na naniniwala sa kanya kumpara ngayon sa kanilang isinagawang rally doon mga kapatid, no? Sobrang konti lang. Although numbers din naman yung nandun, pero hindi ganong kadami. Pero mo ilan yung mga Pilipino sa US, mga kababayan? 'Di ba? Kung totoo mga diehard Duterte supporters 'yon, no? Dapat nandun sila lahat. Pero wala eh. Iilan lang din yung nandun. Sa tingin ko nga mga kapatid, wala pa nga 3,000 eh. Yung nandun eh. Oh, tapos dito sa Pilipinas, no, yung nung mga nakaraang rally nila, iilan lang din sila. Oh. Tapos nung, 'di ba? Tingnan niyo noong nilalangaw na yung kanilang rally mga kababayan, binabalik na naman nila ang sisi sa gobyerno. Na kesyo, ginigipit sila ng Malacanang. Pero ang totoo doon mga kapatid, wala na talagang naniniwala sa kanila. 'Di ba? Wala na talagang naniniwala sa kanila. Ayon nga sa survey 3% na lang ang naniniwala sa mga Duterte. Doon pa lang mga kababayan, makikita mo na yung resulta nun. Kung gaano ka-legit yung survey. Oh. Doon pa lang makikita mo na lumiliit na talaga ang audience nitong mga Duterte, mga kapatid. Oh. 3% na lang out of 120 million Filipinos. Oh, 3% lang yung kanila doon. Audience pool nila. Compare naman sa mga Marcos, mga kaibigan, na around 45% yung nakuhang grado ng mga Marcos pagdating sa sa audience pool, no? 45% yung nakuha ng mga Marcos doon out of 120 million Filipinos. And yung iba undecided, no? Syempre meron pa tayong i-consider diyan ng mga dilawan. Oh. Gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, yung nakaraang survey na yon, yung trust rating na pinapakitang mataas pa daw si Sara Duterte, tingnan natin. No, nitong susunod, bababa pa yan. Pero mangunguna pa rin yan si Duterte, mga kapatid. Pero tingnan nyo yung pag-drop niyan ng kanyang percentage. Pababa ng pababa yan, mga kababayan. No, at may tendency na si President BBM mananatili siya doon sa last niya na ratings. Pero itong si Sara Duterte,
mababawasan na naman yan kasi nung una mga kapatid, no, yung nabawas sa kanya is around 6%, no? Bumaba yung kanyang bumaba yung kanyang percentage ng 6%. 'Di ba? Ngayon bababa pa uli yan. Pero mangunguna pa rin yan kasi mataas yung nila eh. Mataas yung gap nilang dalawa ni BBM pagdating sa trust rating eh. Pero itong ating mahal na Pangulo, no, may tendency yan na mamimaintain niya yung last grade niya. Although mababa pa rin naman yon, pero at least ngayon nakikita na, unti-unti na nakikita ng taong bayan mga kapatid, no, yung pagiging patriotic ng ating mahal na Pangulo, at malaking punto yon, 'di ba? Kasi nagkakaroon na ng comparison diyan. Noong kapanahunan ni Duterte, walang pakialam si Duterte dito sa mga teritoryo ng Pilipinas, samantalang ito si BBM, no? Malakas yung loob niya at handa siyang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Oh. Ganun 'yon. Ganun yung magiging, kumbaga, yan yung ngayong nakikita ng mga taong bayan mga kapatid. Nagkakaroon ng comparison. Kaya itong si Duterte mga kababayan, si Vice President Sara, no, napipredict ko na yan mga kapatid. Mangunguna pa rin yan sa trust rating. Pero kung pagbabasihan natin yung percentage niya noong nakaraan at ngayon, no, itong darating kasi per quarter yata ang yan yung survey niyan eh. Every quarter of the year yan ginagawa eh. Bababa yan. Malay natin kung 6% noong nakaraan, no, baka mas bumaba uli yan ngayon. Baka maging doble, baka 12% ang ibaba niyan mga kapatid. At hindi magandang sinyalis yon para sa political career ni Vice President Sara Duterte. Wala silang nagagawa eh, no? Ito na lang mga vloggers nila, no? Ito na lang mga vloggers silang may kinakaharap ding mga kaso ngayon ang naniniwala, no, na performing itong si Vice President Sara Duterte. Yun na lang, no? Kaya itong si Basti Duterte ngayon mga kapatid, no, nagbibitaw na ng mga ganitong statement kasi nakikita or nararamdaman na siguro nila na unti-unti na talagang nawawala yung Duterte magic, no, na kanilang tinatamasa noong kapanahunan ng kanilang ama. Wala na eh. Bisto na lahat ng mga kabulastugan nila eh. Kaya di mo talaga maaalis sa taong bayan na mag-withdraw ng suporta dito sa mga Duterte. Dalawa lang yan mga kapatid. May niluluto ito na kung saan gustong gamitin na naman uli ang mahal na Pangulo tulad nung ginawa nila last 2022 election, or totoong nagko-concede na sila ngayon sa mga Marcos. Kasi yung mga ganitong statement mga kababayan, kung mababaw kang mag-intindi, parang napakasimpleng intindihin na nagko-concede na sila, no? Ina-accept na nila na wala na silang laban sa mga Marcos. Ganun lang yun eh. Pero ako, malikot kasi utak ko eh, no? At medyo nakita ko na rin to noon eh, itong ganitong mga senaryo eh, no? Hindi maaalis sa isip ko mga kapatid na may niluluto na naman silang panibagong plano kung paano nila pababagsakin ang Marcos government. At itong mga ganitong mga babayan, itong mga ganitong statement, pwede nating ihalin tulad ito sa Trojan horse, 'di ba? Ito yung Trojan horse nila, na kung saan pag lumambot dito ang mga Marcos, no, ito yung magiging way nila para mas mapasok nila, no, ang tiwala ng mga Marcos, din later on tatraidorin na naman nila, 'di ba? Pero yung mga ganito mga kapatid, no, hindi naman bobo ang ating presidente. Kahit walang natapos yan, gaya ng sabi ni Digong, no, kahit walang natapos yan pero matalino yan, 'di ba? Matalino yan. Oh. Anticipated na ng ating mahal na Pangulo ito mga kababayan, no? Nakikita na po yan ng ating mahal na Pangulo itong mga ganitong bagay. And tingnan natin mga kapatid, kayo, ano sa tingin nyo? Ito ba'y sincere na statement or ito'y may no, party ito sa kanilang nilulutong propaganda na naman para i-destabilize ang Marcos government? I-comment nyo dyan mga kapatid. And hanggang dito na lang tong video natin mga kababayan. Kung nagustuhan nyo po ang ating content, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video.
para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.